Doon lang ako sa area nga ginabagsakan isang missile. Ano lang, 15 minutes to 10 minutes lang to go home to kadtong area sa US military base dire. So, as of now, nabago lang, wala pa nag 1 hour. Nagtulog amo ang phone for emergency alert na kailangan mag-hide, mag-ano, and then karon lang gid because na ko yan kay gid so og grocery may something nag-ubo daga murag sa kakulian gikan sa langit. So, kailangan na po na mo sa kwarto. Mm. Baski na Abu Dhabi, ma'am, ginahulugan sa mga racket. Na, pero kay sino nga racket na nagahulog na, ma'am? Iya ka Iran o iya ka US? Yes po, Abu Dhabi is mayroon ng tatlo sa tatlo ka namatay and 56 injured. And yesterday, gibuban as is, alas di ba di ay, ang first attack nila is nakita jud nako kay makita jud ang place dire sa masin kadtong pagbagsak sa pagbagsak sa missiles and then pag ano sa mga debris paglupad and then makita na ko diri sa pwesto na ako and then also ang paglabanan nila sa taas Mhm. and then madungog na mo. So time to time dire medyo ano kaayo alarming pero nagagawa kami ng paraan para pero medyo makalma-kalma din. Always every sa this day um, five five emergency alert ang tumunog sa phone namin. Mm. Mm. Pero asa subong, ma'am, halin sang Sabado, iya oras diri sa Pilipinas. Halin sa Sabado, wala pa untat gyapon ang racket nga nagaabot sa Abu Dhabi? Yes sir, mas kusog siya karon and mas baskog I feel nako na mas baskog kay duha na ang naiguan karon this day na ay nabalitaan pod na ang Gulf ano ang Gulf company gibombahan or naigan pod na natamaan din siya ng bala ay ng missile after iba din yung kahapon and then ngayon iba rin. So, wala pa kayo officially na news na ano, ilan yung natamaan dito sa Abu Dhabi. Pero now, naglabas ang sa Abu Dhabi na confirm na may tatlong namatay and then 56 injured dito sa Abu Dhabi. Mm. Sa Abu Dhabi, ma'am, wala kamo sang Iron Dome to naga-intercept sang mga racket sa area sang Abu Dhabi? Yes, meron po kaming Iron Dome dito sa maano lang para kasing pinunteriya talaga nila kasi ang Abu Dhabi is very in front siya sa Iran. So, Okay. kung dumaan man yung papunta man sa Yemen or sa Saudi, so dadaan mo na dito sa Abu Dhabi. Mm. Lapit ka sa ano da, Ma'am Nicole, sa US Embassy. Kay do target subong sang pila ka mga Iranian missiles kag rocket to US Embassy. Yes, sir. Very near lang din, sir. Pwede rin mo malakaw or makita ko din ang pagbagsak sa missiles diri sa US military base nila. And then, very po medyo naga-legious or naga-something pero dili na mo pwedeng ipahalata kay dami kasi kaming alagang bata Mhm. and parang mansion kasi yung bahay dito. Mhm. So, kailangan pag pag nasalo rin nila sa taas yung bala ay yung missiles, nakikita rin namin pagputok and then ang paglabas ng pulbura ng missiles ulap. Sa imo, Ma'am Nick, kumusta ka dara, ma'am? Ano na ba tiyagan mo da karon, ma'am, personal? First time mo ina natabo dara, ma'am, sa Abu Dhabi? Yes, mas silang amo-namon, ginakulba, yung kabanan dyan. Pero pero yung nanaig pa rin yung no choice kasi may mga bata namin, kailangan namin yung
pakalmahin. Ngayon, wala pang 1 hour, nag-emergency alert sila sa phone, and then paglabas ko ngayon is maingay ang nasa taas. Wala kaming makita pero may ingay na maririnig. So, pag araw kasi ang daming bagsakan, ang daming putukan, mas malakas. Pag bumabagsak po, maramdaman po namin dito yung yanig ng bintana, yanig ng lupa, yung impact ng pagbagsak ng missiles dito. Kaya kung matatamaan man dito or may makakalusot man, so naririnig namin kahit hindi po namin nakita. Pero yung unang bagsak ng missile, nakikita talaga namin kaya pinapakalma namin yung bata dito. Okay, sabi no. Plastada karon. Pero dra ma'am, anong preparation sa mga amo mo da kag ama ma'am? Sa area sang Abu Dhabi, may mga bunker houses kamo da, naga-panic buying sila, nagatago kamo da sa dalom sang lupa da karon? Pag ano po, pag sobrang lakas, sunod na yung putukan, pinapababa ko yung nasa second floor. Dito po kami sa ground floor. And then wala pong panic buying kasi iba din naman po dito kasi yung punuan din po ng groceries dito sa loob. And then wala naman pong masyado apektado kasi ang sinasabi lang nila is military base lang sa Ginaponteria. Kaya kalmado din yung mga amo. Pero although kinakabahan kasi sobrang lakas po, and then halos po oras-oras na may putok na malalakas. And then yung parang maririnig mo yung parang nagbabarilan lang sila sa yung putok na parang barilan lang na sunod-sunod. Pero hindi sa baba, sa taas po siya naririnig namin. So, ang ano lang po namin, yung kaba lang namin, and then yung impact po. Pag sobrang lakas, doon po kami nagpapanik na tatakbo sa baba, and then pag nag-a-alarm na po kasi na emergency, kahit po hindi ko po yun hawak yung phone. Ang lakas po kasi lahat po ng phone kahit hindi mo yan hinahawakan. Nag-a-alarm po yan at nagsasalita po sa mag-isa na kailangan punta ng shelter, punta sa loob ng bahay kasi may incoming missiles po. Pero any comments ma'am sa embassy or Department of Migrant Workers na to? Nagatap sila sa inyo ma'am ng mga Pinoy? Nagatap sila? Siguro sir, wala man silang updated sa amin, wala mang ano. Wala din naman pong magawa kasi sasabihin kong repatriation, ang tanong po doon is may sapat po bang shelter? Ang Philippine Embassy natin dito, ang alam ko is pahirapan din ang shelter natin dito sa Philippine Embassy. Ang isa rin po, bakit po mas okay na rin na mas safe din kami kasama yung mga amo namin. Kasi alam namin, nasa safe place din po sila pupunta pag emergency po. And then, ang hirap po kasi yung nagpapanik din tayo, i-ano natin sa Philippine Embassy, which is like, naghanap tayo ng kakulangan ng event, hanap tayo ng tulong. So, wala po talagang maitulong ang Philippine Embassy sa atin, mga OFW, lalo na po, close po ang mga airport, and then saan po tayo dadaan. So, siguro po ngayon, pagdadasal lang po ang kailangan. Tatagal na lang po ang loob, lalo-lalo na sa mga katulad kong OFW na sa malapit po talaga ng military base. And then, yesterday, hindi man sa military base, pero pinanteriya din ang Dubai na airport. So, dasalan lang. Wala po kami, kumbaga, nasa corner po kami, nalagay po kami sa lugar na walang makakaahon na madalian. Kailangan po, antayin po na pakalmahin ang sitwasyon. Kasi wala pong eroplano. Close po lahat. Oo. Pero ma'am, how would it affect the ongoing Ramadan? Paano makaapekto ang giyera sa Ramadan sang aton mga utod ng Muslim sa Abu Dhabi, ma'am? Actually, sir, apektado din sila, no? Kasi yung parang dito sa amo ko, tulad ng mga amo ko dito, ang dami kasi nila kasi family house ito. Yung bang,
ang hirap din kasi dating pagkakainan nila sa labas ng bahay. Eh ngayon, ilalagay doon pag may a-alert or pag may dumaan na jeep fighter, tatakbo na naman sa loob. And then, parang nawalan din sila ng gana or may something na mali din kasi like dito na nag-aantay din sila ng alarm, nag-aantay din sila ng yung i-ano sila, eh, nag-aantay rin sila ng yung bang pagbagsak kasi nag-prepare din sila. Pero wala pero although yung pag-preparation sa pagkain, medyo alanganin like na lang nagluluto kami, may pinapagawa sila. Hindi po talaga namin magawa. Gawa ng sunod-sunod po yung bagsak ng missiles and then malakas po yung putukan. Halos wala pong hinto-hinto. Sige ma'am, panawagan mo na lang ma'am Nicole sa aton nga mga kabombog ag mga Pilipino dira. Also, i-assure man ang imong nga mga pamilya diri sa Pilipinas nga ikaw luwas dira kag way dapat kabalakan sila. Go ahead po ma'am. Siguro, good morning sa tanan. And again, and remind ko po sa lahat ng mga kapwa natin OFWs, wag po tayong masyadong mag-panic. May nakikita po ako na sobrang nag-panic po and hindi po yun nakakatulong sa atin. And then, safe lang po. Iwasan po natin yung sa labas. Kasi yun po laging sinasabi nila na iwasan po sa labas kasi ang mga gaya ng isang namatay dito is natamaan po siya ng libris ng missile. So, pagdasal na lang po natin na matapos ang kaguluhan na ito and then sa family namin sa Pilipinas, kalmahan nyo lang po, safe po kami, hindi rin po kami pababayaan din ng mga amo namin. Ma-responsibilidad din po nila kami na kung saan man yung anak nila or saan man sila, doon din po kami. Hindi rin po kami pabayaan na sa ere na iiwan sa kung saan lang po. And huwag na po kayong mag-alala, huwag po tayo mag-panic, and magdasal lang po tayong lahat.